Mga bro, darating na ang unang submarino ng Pilipinas. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., target ng military na makakuha ng 2 submarine sa ilalim ng Re-Horizon 3 nanograms AFP Modernization Program. Mga bro, ito na ang simula ng ating undersea warfare capability, hindi na lang sa himpapawid at karagatan ng laban, kundi pati sa kailaliman ng dagat. Alam naman nating ang West Philippine Sea ay patuloy na pinapakialaman ng China. Pero sa tulong ng mga submarino, magkakaroon tayo ng stealth at strategic advantage, hindi nila malalaman kung saan tayo nakapwesto, at anytime, we can strike. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta dumedepensa, kundi nagiging mas unpredictable para sa mga gustong lumabag sa ating soberanya. Bukod sa territorial defense, malaking bagay din ito sa deterrence. Kung alam ng kalaban na meron tayong advanced underwater assets, magdadalawang isip sila bago gumalaw. Hindi lang basta barko o eroplano ang dapat nilang bantayan, pati ilalim ng dagat, kailangan nilang bantayan 24/7. Mga bro, kung dati puro surface ships lang ang usapan, ngayon may pangil na tayo sa kailaliman. At syempre, hindi lang basta pagbili ng submarine ang usapan dito. Kasama sa deal ang training, logistic support, at infrastructure development para sa future submarine fleet natin. Hindi ito on time big time lang, long-term investment ito para masigurong may kakayahan tayong mag-operate ng ganitong high-tech na sandata. Alam natin na may 3 major contenders sa submarine deal na to, Hanwha Ocean ng South Korea, Naval Group ng France, at Navantia ng Spain. Kung sino man ang mapili, isang bagay ang sigurado, hindi na tayo yung bansang walang pangilalim ng dagat na depensa.